Ayon sa ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya naman, maraming kabataang Pilipino ang tumugon sa hamong ipagtanggol ang inang bayan. Noong panahon ng Rebolusyon at ikalawang digmaang pandaigdig, maraming kabataan ang nawala ng pagkakataong makapag-aral kung kaya't matapos ang digmaan ay isinabatas ang Republic Act 65 o ang Bill of Rights for the Filipino Soldiers and Veterans kung saan naitatag ang Philippine Veterans Board upang magbigay serbisyo at oportunidad na makapag-aral ang mga nagsilbi noong panahon ng digmaan. Pagdating ng taong 1972 ay nabuo ang Philippine Veterans Affairs Office o PVAO upang ipagpatuloy ang pagkakaloob ng pinalawig na benepisyo at serbisyo sa mga veteranong Pilipino at kanilang mga kaanak. Maliban sa pension benefits at serbisyong pangkalusugan, isa sa mga benepisyong ipinagkakaloob ng PVAO ay ang educational benefit para sa mga veteranong lumaban noong World War II, mga veteranong kabilang sa Philippine Expeditionary Force to Korea o PEFTOC na lumaban noong Korean War, at mga veteranong kasapi sa Philippine Civic Action Group o PhilCAG na ipinadala ng ating bansa noong Vietnam War. Ilan sa mga veteranong nakapag-aral gamit ang pribilehiyong ito ay sina late Justice Emmanuel Pamaran ng Hunters ROTC na naging abogado at maestrado ng Korte Suprema, late Congressman Antonio Diaz ng Zambales na nag-aral ng abogasya, late Frisco F. San Juan Sr., ang supremo ng Hunters ROTC, isang anti-Japanese guerrilla group na nakapag-aral naman ng computer engineering. Late Colonel Emmanuel de Ocampo na nagtapos sa kursong Mechanical Engineering at naging Pangulo ng Veterans Federation of the Philippines at Chairman of the Board ng Philippine Veterans Bank. At si late Colonel Gustavo Ingles na nagtapos sa kursong Electrical Engineering at naging Postmaster General ng Philippine Postal Corporation o PhilPost. Datapwat may mga kwalipikadong veterano ang nag-aral matapos ang digmaan, hindi maitatatuwang mas marami naman ang mas piniling magtrabaho sa hirap ng buhay at sa mataas nilang edad. Kung kaya't, sa ilalim ng Republic Act No. 6948 as amended, ay pinahintulutan ng maisalin sa asawa o sa isang direct descendant ng veterano ang naturang pribilehiyo. Ito ay nagbigay sibol sa ating mga bagong henerasyon ng iskolar ng bayani, gaya ni na former Senator Orlando Mercado, isang batikang mamamahayat na naging Secretary of National Defense, Manila Hotel President Jose Joey Lina Jr., na nag-aral ng abogasya at naging pinakabatang senador sa administrasyon ni Pangulong Corazon Aquino, Dr. Francisco Colayco na nag-aral ng Masters in Business Management at ngayon chairman ng Colayco Foundation for Education Incorporated at isa ring sikat na financial guru. At si Dr. Joseph George L. Lechoncito na nag-aral ng medisina at ngayon nanunungkulan bilang City Mayor ng Tacurong, Sultan Kudarat. Marami na rin ang nagbago sa programa, katulad na lamang ng pag-e-extend ng scholarship mula sa service years-based entitlement hanggang sa entitlement based on the course o mas kilala bilang one course, one degree program. Pagbibigay ng review fee assistance sa mga eskolar na ang kurso ay nangangailangan ng licensure examination, pagkakaloob ng extension for postgraduate studies sa mga qualified PVAO scholar graduates, at ang patuloy na pag-rationalize ng educational benefit mula sa halagang 24,000 per school year hanggang sa kasalukuyang rate nito na 60,000 pesos per school year. Epektibo ngayong school year 2023 to 2024. Katuwang ang mga kolehiyo, universidad, partner banks at iba pang ahensya, mas pinaghuhusay pa ng PVAO ang serbisyo nito sa ating mga eskolar ng bayani. Nilalayon din itong maidugtong ang employment opportunities sa ating mga kabataan nang sa ganon ay mas magbunga pa ang pinaghirapan ng ating mga veterano. Sa pagdaan ng panahon, libo-libong benepisyaryo na ang natulungan ng programa.
na tulungang mangarap, makapagtapos, at harapin ang hamon ng buhay. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang layunin ng programa ay hindi nagbabago. Ito ay ang mabigyang edukasyon ng may dignidad ang ating mga eskolar. Lahat para sa inang bayan. Dedikasyon ng veterano, edukasyon ng kabataang Pilipino.